Amen. So po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa oras po na ito, nais ko din po magpasalamat sa Diyos dahil marami man pong pagsubok, pero ang Diyos ay napakabuti sa bawat buhay ng bawat kanyang anak. Na alam ko po na ang Diyos ay hindi nagkukulang, patuloy po siyang nariyan, na siyang gumagabay at siyang nagbibigay po sa atin ng grace. Na yung grace po na yun na siyang nagpapalakas po sa atin in times of these trials. Alam niyo po, ito po yung mga sinyales na nakalagay po sa Mateo 24 na marami pong mga earthquakes, marami pong mga pangyayari na unti-unti natutupad sa Biblia. Ano po? Na kung saan ito po yung mga sinyales na pagdating ng ating Panginoon. Pero kumusta ang pananampalataya po natin? Nakakapit pa po ba tayo sa Panginoon? Amen. Nagtitiwala pa po ba tayo sa Panginoon? Amen. Hallelujah, praise the Lord. Sa oras po na ito, nasa second commandment na po tayo. Ito po yung pinakamahalaga na nung una, yung first commandment, ano yun? No other gods before me. Walang ibang Diyos. No? Nag-iisa lang ang Diyos, ang tunay na Diyos, na siyang nagbibigay po sa atin na siya lamang ang dapat sambahin. Siya lamang ang dapat pupurihin. Kaya mga bata, sino yung God natin? Si Jesus. Alam na alam po natin, ano? Si Jesus. Ang siyang makapangyarihan. Ang siyang nagligtas sa atin. Pangalawa naman, ang second commandment, paki-flash natin yung PowerPoint. Hallelujah. Okay, pakibasa po natin. 1, 2, 3, go! You shall not make yourself an idol. Okay, ito yung pangalawang commandment ng Panginoon. Ano po? Yung first commandment, makikita po natin. Pero basahin po muna natin. Nakikita niyo po ba? Pwede po ba tayong tumayong lahat? Basahin po natin. Sa Deuteronomy chapter 5 verse 8 to 10. Basahin po natin 1, 2, 3, go. Do not make an idol for yourself, no form whatsoever of anything in the sky above, or on earth below, or in the waters under the earth. Do not bow down to them or worship them, because I, the Lord your God, am a passionate God. I punish children for their parents' sin, even to the third and fourth generations of those who hate me. But I am loyal and gracious to the 1,000th generation of those who love me and keep my commandments. Salamat sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon, sa oras po na ito, kami po'y lumalapit po sa inyo at patuloy na mas maunawaan po namin ito, Panginoon. Gabayan niyo po kami ng iyong banal mong Espiritu. At patuloy, O Diyos, na samahan niyo po kami sa service po na ito. Maging sa salita mo, Panginoon, ihanda niyo po ang bawat puso ng inyong mga anak. At Panginoon, gawin niyo po ang aming mga puso na matabang lupa upang sa ganun sa bawat sisiglan, sa bawat salita mo, na aming pag-aaralan, ito po, Panginoon, ang siyang matanggap po namin at mas maintindihan ng bawat isa. At patuloy, Panginoon, na sa bawat salita mo, ikaw ang siyang manguna po sa bawat isa po sa amin. Ipaunawa niyo po, Panginoon, ipaintindi niyo po sa bawat isa. Na patuloy, Panginoon, na mas makilala ka namin na ikaw bilang tunay na Diyos, ikaw bilang na makapangyarihan na Diyos, at wala nang iba. Wala nang iba pang sasambahin, wala nang ibang pagsisilbihan, kundi ikaw lang. And right now, in the name of Jesus, I bind all the works of the devil,
all the stronghold of the enemy, to the spirits, all the manifestation of the enemy, I break it in Jesus' name. I rebuke you in the name of Jesus. And God, let your Spirit be upon us. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. So, sa oras po na ito, pag-aaralan po natin ito. Sabi niya po dyan, do not make an idol for yourself. Pag sinabi natin idol, ito yung mga iniidolo natin. Ito yung meron tayo. No? Pag sinabi natin idol, ito yung mga tinatawag sa Tagalog na Diyos-Diyosa. Ano yung mga Diyos-Diyosan na ito? Yung mga gawa sa kahoy, gawa sa bato, gawa sa bakal, ano pa, gold, silver, no? Mga estatwa. Alam niyo po, nakikita niyo po ba yung mga estatwa? Yung mga imahe, no, na ginagawa nila na Diyos-Diyosan. May dalawang klase po yan. Ito po ay estatwa at yung pangalawa naman, yung iniidolo natin. Sino mga iniidolo natin? Sa pelikula? Si Cardo Dalisay. Sino ba? Mga K-pop. Si Elias. Sinong Elias? Ano? Yung makikita po natin, ang sinasabi po ng kanyang salita, ang sabi ng Word of God ay sabi niya, do not make an idol for yourself. Huwag daw tayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan sa buhay natin o yung mga iba din yung paghanga sa ginagawa na nating Diyos. Okay? Tignan po natin ito. Ito yung pinakaunang commandment niya na huwag tayong gagawa. At alam niyo po ba na tayo po na mga naniniwala sa ating Panginoon, ang sinasabi niya po dyan, binigyan ko po yung highlights niya, I punish children for their parents' sins, even to the third and fourth generation of those who hate me. Anong ibig sabihin po nito? Alam niyo po ba, na kapag tayo daw po ay meron tayong Diyos-Diyosan, meron tayong mga pinaglilingkuran na iba, ang nangyayari, meron tayong pagkakasala doon. Ano po? Sa pagkakasala po na yun, aalalahanin daw from generation to generation. For example, ang mga batang ito, inosente. Pero, meron silang Diyos-Diyosan sa bahay. Meron silang Diyos-Diyosan sa sarili. Ano mangyayari? Maaapektuhan kaya ito? Yes. Pero yung tinatawag dito na parent sins, hindi po ito tumutukoy yung mga pagkakasala na ginawa nung sinauna pa. Yung original sin. Ano yung mga original sin na yun? Yung disobedience natin sa Panginoon. Hindi po yun. Hindi rin yung mga kasalanan na, kunwari, yung ama nagkaroon ng pagnanasa na magnakaw at siya ay nagnakaw, yung kasalanan ng ama hindi pwedeng ma-transfer doon sa anak. Iba naman po yung situation na yun. Pero ang sinasabing kasalanan po dito, ito yung mga Diyos-Diyosan na meron po tayo. Na kapag tayo po ay hindi natin siya inihingi ng tawad sa Panginoon, itong kasalanan na ito, bit natin hanggang sa henerasyon, hanggang sa kaapu-apuhan po natin. Kaya pala, alam niyo po ba dito sa bansang Pilipinas, ito po yung napakaraming, merong mga Diyos-Diyosan, na kung saan ito yung kasalanan na sa unang panahon pa until now, meron pa rin pagkakasala. Kaya, hindi natin masisisi bakit merong judgment sa bansang Pilipinas. Hindi natin masisi bakit ang Panginoon, kahit tawagin mo siya, pero ang buhay ng isang tao sa bansang ito, iba ang Diyos na sinasamba, nandito pa rin yung judgment ng Panginoon sa ating pagkakasala. Kaya, sa bansang Pilipinas, nagkakaroon po tayo ng mga ganitong bagay na nararanasan dahil itong mga pagkakasalang ito na kailangan natin i-repent sa Panginoon. Na tayo po mismo, sabi niya dyan, no?
Si God kasi, sabi niya, do not make an idol for yourself. No form or whatsoever, wag daw tayong gagawa ng mga imahe. Ano ba yung imahe? For example, yung mga hayop sa tubig. Naggawa ka ng estatwa. At yun ang iyong sinasamba. Gumawa tayo ng estatwa ng hayop. At ginawa mo siyang Diyos-Diyosan. Ano ba? Ang sinasabi niya, do not bow down to them or worship them because I, the Lord your God, am a passionate. Alam niyo po sa ibang translation, sabi niya, jealous God. Pag sinabing jealous, ano yun? Ano yun sa Tagalog? Nagsiselos. No? Ayaw ng Diyos na meron kang another God sa buhay mo. Ayaw ng Diyos na meron kang ibang Diyos-Diyosan sa buhay mo. Bakit nga ba inutusan ni Yahweh o ni sa Hebrew translation ang God po dyan is Elohim. Si God, ang sinasabi niya po, bakit nga ba niya inutos na huwag gagawa ng mga imahe at mga rebulto? Tama ba ito? Okay lang ba ito na meron sa bahay ko? Okay lang ba ito na nakikita ko, ito yung sinasamba ko? Tinitignan ko na siya si Jesus? Ito yung mukha niya? Titignan po natin. Ito po yung pag-aaralan po natin. At sabi niya po dyan, introduction. God called His people to worship Him, not just with lips or rituals, but with hearts devoted to Him alone. Ibig sabihin, ito lang yung katawagan ng Panginoon sa atin. Kaya mga bata, tayo po na nandito. Ang dapat sinasamba natin si Jesus lang. No? Si God. Na tayo po mismo, siya lamang dapat ang ating luluhuran. Siya lamang ang ating aawitan. Siya lamang ang tataasan natin ng kamay. Paano ba tayo magpupuri? Kaya sa susunod mga bata, pag nagpupuri tayo, itataas natin ang kamay natin sa Kanya. Bakit? Ito yung way natin para mag-worship sa Panginoon. At habang nag-worship, ikaw ay nakapikit. No? At sa Kanya lamang tayo nananalangin. Sa Kanya lamang tayo lumalapit. Ano pa? Tignan po natin ito. Yung first commandment, sabi niya po dito, alam niyo ba yung Ten Commandments? Yung Ten Commandments, ito po yung ibinigay kay Moises. Ito yung dalawang tablet, hawak-hawak niya. Ano? Nung pagbaba niya sa bundok ng Sinai, ito dapat yung ipapahayag niya sa mga Israelita. So the first commandment, no other gods before me. Ibig sabihin, it tells us, si God lang ang kailangan nating i-worship. At makikita natin that anything that takes place, God's place in your heart, ibig sabihin nun, hindi lang yung Diyos-Diyosan na ginawa natin, kundi ano yung mga ito? Pera, career, relationship, at mga bagay na nagpapalayo sa'yo sa Panginoon. Na ito yung nagiging dahilan ng mga nagiging Diyos mo sa buhay. Ano pa? Ito naman yung second commandment. Sa second commandment, sinasabi niya po dito ay, it tells us how to worship, paano tayo sumamba sa Panginoon. Ano sinasabi niya? Hindi sa mga imahe o mga statwa. Ibig sabihin niya dyan, not through idols or images, but in spirit and truth. Pero paano ba tayo sasamba sa Panginoon sa espiritu at katotohanan? Mamaya pag-aaralan po natin yan. Kaya po makikita po natin, even today, idol still exists in our hearts. Ano ito? Things we trust more than God. Ano yung mga ibig sabihin nito? Nagtitiwala tayo sa isang bagay kaysa sa Panginoon. Mamaya makikita natin yung mga superstitious.
Yung mga nakikita natin mythology, nakikita natin itong mga ito. Tama ba ito na binabanggit ko? Tama ba ito na kailangan ko ito? Tignan po natin. Sabi niya po dito, ibig sabihin, it is forming an idol and images that represent them as God. And sometimes, they make it as a physical representation. Anong ibig sabihin nito? For example, itong mic. Itong mic, tignan natin. Tignan po natin. Makinig po tayo dyan sa likod. Makinig pa po ba tayo? Hallelujah. Sumigaw nga po ng malakas ng hallelujah. For example, ito. Itong mic na ito, iniisip ko na parang Diyos siya. Ano? O kaya ako na lang, kunwari statue ako. Iniisip ko ako si Jesus. Ang sabi niya, mali daw yun. Ano? Mali daw po yun. At ano pa? Physical representation. Marami tayong bubuklatin mamaya. Dahil marami in the church history, maraming nawala sa katotohanan. At makikita po natin isa-isa, diyan pa lamang po sa Ten Commandments, nawala na po ang ibang tao yun. Makikita po natin yan mamaya. At sabi niya po dito, it forbids the making and worshiping of idols. Ito daw yung pinagbabawal ng Diyos na huwag gagawin. Sabi niya, even if they are meant to represent the true God, kahit pa i-represent yung totoong Diyos, mali-mali sa harapan ng Diyos. Na magkaroon tayo ng representation sa kanyang imahe. Dahil, bakit? Tignan po natin. It protects against to worship into superstition or image-based religion. Ano ba ang mga ito? Tignan po natin. Nakikita niyo po ba yung picture? Opo! Opo! Medyo maliit. Yung Ten Commandments, in 300 AD to 312 AD, marami pong napalitan in the reign of Constantine. Ito po yung tinatawag na Catechism. Ito yung Catholic Ten Commandments. Kung babasahin po natin yung Ten Commandments na nakapaskil sa simbahan po nila, ay magkaiba sa itinuturo ng Bible. Makikita po natin, sa first commandment pa lang, ang nakalagay po dyan sa kanila, ay you shall not have strange gods before me. Wala po yan sa Bible. Walang ibang Diyos. Strange God. Pero tignan po natin yung pangalawa. Nandun agad sa, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Hindi niya in-emphasize yung pangalawang commandment. Ito po yung pagkakamali. Baka nalilito po tayo sa Ten Commandment, bumalik po tayo sa Deuteronomy chapter 5. Pwede po natin mabasa doon. Nasabi niya po dyan, the second commandment, you shall not make for yourself an idol. Pero sa iba po, ang ginawa po nila, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Na-jump ka agad po doon. Kaya in the year of Constantine, nung siya po ay namumuna sa Roman Empire, alam niyo po, marami po siyang pinalitan. Dahil pinalitan niya ang lahat ng mga Jewish item, religious item na ginawa po niya, na kung saan pinago niya po yung Sabbath day din into the Lord's Day. No, marami pong nabago. Yung second commandment na wala. Pero alam niyo po kung paano niya pinit yun? 9 commandment na dapat yun eh. 9 lang dapat ito. Itong kabila. Pero makikita po natin, yung dalawa, yun yung hinati niya.
Anong ginawa niya dun sa 9 and 10? You shall not covet your neighbor's wife. You shall not covet your neighbor's goods. Actually, isa lang yan. Ang tinanggal po nila is, you shall not make an idol for yourselves. That's why, hindi po tayo sa paninira, pero ito po yung history ng Catechism. Ito po yung history ng Catholic faith na kung saan tinanggal po nila ang idea, o hindi dapat idea eh. Tinanggal po nila ang second commandment na dapat you shall not make yourself an idol. Kaya pala, until now, sa bawat puso natin, marami tayong nakikita na dapat, pag meron ka nito, dapat ito yung sinasamba mo. Tignan po natin. Ano po ba ito? Number 1, superstition and image-based religion. Ano ibig sabihin po nito? Ang superstition po, meaning, in 1 Timothy chapter 4, verse 7, have nothing to do with irrelevant, folklore, and silly myth. Pag sinabing myth, hindi totoo. Hindi makatotohanan. Na sinasabi niya po dito, superstition, meaning it is the belief that a certain object, rituals, or action have power to bring good luck or prevent bad luck even when there is no spiritual or moral truth behind them. Naniniwala daw sila na merong swerte. Pag meron ka nito, pag ginawa mo to, siswertein ka daw. Pero lahat ng ito ay hindi totoo. Ito yung mga tinatawag na superstition. Parang nasa ano tayo, nasa values education. No? Wala silang basihan kung totoo ba ito in spiritual or in moral truth. Ano ibig sabihin po nito? Example, tignan po natin ito. Mga kapatid, baka ginagawa niyo po ito sa bahay po ninyo. Baka ito ay nababanggit niyo na. Sabi niya dyan, believing that carrying an amulet, o tinatawag ng anting-anting, gives protection. Yung mga naniniwala daw po na dala-dala nila yung anting-anting protektahan daw sila. Kahit daw mabarin sila, hindi sila matatamaan. Hindi po ito totoo, mga kapatid. Makikita po natin ito, maraming binibenta, 20-20, 50-100 sa daanan, o meron pa yung mga bracelet, poprotektahan ka daw. Pero sa totoo, ito po ay hindi totoo. Ito po ay form of Diyos-Diyosan. Dahil naniniwala tayo, doon sa bagay na yun na poprotektahan ka niya, against yun sa ating Panginoon. Ano ba? Thinking a certain statue, bracelet, or candle guarantees answered prayer. Nakikita niyo po ba ito? Yung mga nagsisindi ng kandila. Kung gusto mo daw yumaman, kung gusto mo daw masagot yung panalangin mo, kung gusto mo daw maging successful, magsindi ka daw ng kandila. At manalangin ka. At manalangin ka kay ganito, ganyan. Ano ba? Saying certain words or gesture automatically make blessings happen. Ano ibig sabihin niya? Meron yung gano'n eh. Bali-bali, ito. Kasi daw protection, blessing. Ano ba? Kumatok ka daw para masertehan ka. Pero ang mga ito ay hindi totoo. Lahat ito,
Alam po ninyo, maraming tayong mga paniniwala kasi in the year na 1500s, tayo po mismo na mga Pilipino, hindi pa mga Pilipino noon, maharlika pa noon, na kung saan, tayo po mismo, marami po tayong tradisyon. Marami po tayong pinaniniwalaan. Hanggat nung nagkaroon po ng colonialism, pag sinabi pong colonialism, pananakot ng mga Espanyol, nagkaroon po tayo ulit ng mga paniniwala. Sa paniniwala po na yun, maaaring kasama doon yung mga rituals, no, na isama. Pero pa yun, kakausapin mo yung bata. Gabayan mo sila, ha? Gabayan mo kami, ha? Patay tayo dyan. Alam niyo po ba, pag kumakausap tayo ng bata, ito ba'y pagkakasala sa ating Diyos? Those who are, sabi, yun yung pinaka-forbidden na ginagawa po natin. Bakit? Pag sinabi natin superstition, ito yung mga tradisyon na ginagawa po natin until now. Nag-aalay tayo sa sa altar. Nag-aalay tayo sa patay. Binabati pa ng happy birthday yung papa. Happy birthday. Pero sa totoo po, ang mga bagay na ito na ginagawa po natin ay wala pong kabuluhan ito. Wala. Sabi nga po dito sabi niya, tigilan na po natin. No? Have nothing to do with irrelevant folklore and silly myth. Dahil hindi po yan nagkakaroon ng paglago sa pananampalataya po natin. Lahat ng sinasabi natin, mapabari-bari man yan, laki bahay. Tabi-tabi po. Walang kapulan. Mapag-aaralan po natin. Ano pa? Tignan po natin. Makikita po natin sa sinasabi po ng Biblia, superstition. Sabi niya po dito, in Romans chapter 1, verse 23, and by them, the glory and majesty and excellence of the immortal God were exchanged for images. Ano ibig sabihin po ito? Alam niyo po ba, based sa ating tradisyon, dahil sa pag-aalay, ang ginagawa natin, gusto natin, may sumama sa atin. Ang tao kasi, ang feeling nila, nag-iisa sila. Kaya, ang isang tao, ang gustong-gusto niya, magkaroon siya ng bagay na kapangyarihan para makita niya na itong tao na ito ay, nakakaranas ng swerte, nakakaranas ng mga bagay na protection. Pero, alam niyo po ba, katulad ng mga Israelita that time, sa Romans chapter 1 verse 23, nandun, ang nagsasalita po dito si Apostol Pablo, na kung saan si Apostol Pablo ay ipinapahayag niya kung paano po namatay si Kristo at kung paano tayo na mga nilikha na siya lamang ang makita po natin na tunay na Diyos na dapat sambahin. Na siya lamang ang dapat po nating paglilingkuran at siya lamang din ang kailangan po natin na siyang maghari sa buhay po natin. Pero katulad po ng mga Israelita, ang bawat tao po na lumayo sa Diyos, noong time na nandun po sila sa Mount of Sinai, si Moses, ang nangyari po doon, gumawa po sila ng mga Diyos-Diyosan. Sa mga Diyos-Diyosan po na yun, doon nagsimula na itakwin nila yung paniniwala nila kay Yahweh. At mas nagtiwala sila doon sa ginawa nilang golden calf, golden baka. Ito naman, yung sinasabi as image-based religion. Pag sinabi po natin, no other idol or no other gods before me, at huwag kayong gagawa ng Diyos-Diyosan, bakit po? Kasi kapag meron po tayong
yung mga Diyos-Diyosan ito sa buhay po natin, nagkukomit po tayo ng idolatry. Ano yung idolatry? Is when people use physical images or statues as a way to worship or represent God. Nagkakasala po tayo kapag tayo na ay sumasamba sa mga imahe at nagtitiwala na tayo sa mga anting-anting kaysa sa Diyos. Nagtitiwala tayo sa mga sinasabi natin, binabanggit natin, gala-gala-gala. Tabi-tabi po. Kakatok na eh. Alam niyo po ba, it is against to God. Nagsusuot tayo ng kwintas, protection to do. Nagsusuot ka ng bracelet, ay, swerte din ako dito. Pero, ang sinasabi ng Biblia, it is a form of idolatry. Dahil pinaniniwalaan at nagtitiwala na tayo sa mga bagay na wala namang connection sa mga yun. Pero ang totoong nagbibigay ng pagpapala ay si God. Yung blessing na natatanggap natin sa Kanya nanggagaling lahat. All things were created, the heavens and the earth, sa Kanya lahat yun. Kaya mga kapatid, tayo po dapat naman ng palataya. Ito po ang mabago po sa atin. Ito po ang katotohanan na gustong sabihin po sa atin ng Panginoon. Na huwag natin i-rely ang pagpapala sa mga bagay na ginagawa natin. Dahil ang mga bagay na ginagawa natin ay hindi connected sa pagpapala ng Diyos. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos kahit masama ka, pinagpapala ka pa rin yan. Pero ang nais ng Diyos, tayo po mismo, ay malisip po sa katotohanan na huwag po tayong aasa sa mga Diyos-Diyosan, sa mga idols na meron po tayo, sa mga pampaswerte na pinagbibili po ninyo, sa mga anting-anting na protection ninyo. Dahil kung titignan po natin that the Lord, our God, in Psalms 91, He will protect you. Na sinasabi niya po doon, ipapadala pa niya nga yung mga anghel para ikaw ay proteksyonan. At sa pangalan ni Jesus, ano yung binigay sa ating kapangyarihan? Kapag natatakot tayo, huwag tayong sabi ng bari-bari. Ang kapangyarihan na meron po tayo na ibigay ng Panginoon ay sa pangalan niya. Bakit mo patatabihin yung mga espiritu na hindi galing sa Diyos? Kung ikaw mismo may kapangyarihan magpapalayo, ikaw ay may kapangyarihan na magpalayas ng demonyo sa pangalan ni Jesus. Bakit ka magsusuot ng anting-anting kung alam mo naman protektado ka ng Panginoon? The weapon formed against us will ever prosper because the Lord is with you and the Lord is your guide. Huwag tayong mangungusap ng mga patay na sasabihin mo, gabayan mo ang inyong pamilya. Ang Diyos lang po ang gumagabay, hindi po ang patay. Pag namatay na isang tao, andun na sa presensya ng Panginoon. Wala na siya dito sa mundong ito. Baka meron pong gumagawa po sa inyo. Minsan nananalangin pa, no? Pero, kung namimiss niyo po minsan ang bagay na yun, sa yakap na lang ng Panginoon. Baka mamaya sabihin mo, Lord, pwede bang payakap si mama ko? Mamaya ibang yumakap sa'yo. Ang pagkausap sa patay, isa din po yun, is a form of kuwan po yun, kasalanan sa Panginoon. Ano pa? Pakikita po natin, ano po yung mga example na ito? Tignan po natin. Worshipping and praying to an image or carving rather than through Christ. Ito po yung mga bagay na inalis po sa Christian faith sa pamamagitan ng Roman Empire. Na kung saan inalis po nila itong pangalawang commandment para maipaglaban nila na hindi naman ito Diyos-Diyosan. Ito
Hindi naman ito imahe. Imahe lang naman niya para makita mo. Sabihin pa nila. Kaya meron kami yan. For example, di ba, gusto mong mamiss yung kamag-anak mo. Anong gagawin mo? Titignan mo yung picture. Pero mali mo yun. Ayaw na ayaw ng Diyos. Nagawan siya ng imahe. Kasi, pag gumagawa ka ng imahe, makakagawa ka ng iba't ibang Diyos-Diyosan sa buhay. Makikita mo, yes, hindi mo alam na siya yung imahe na yun. Alam niyo po ba? Trivia lang po. Yung painting of the verse, the Last Supper, hindi po talaga itsura ni Jesus nandun. Ibang itsura po ang nandoon. Ano pa? Makikita po natin, thinking that touching or kissing an image gives forgiveness or blessings. Ako, makikita po natin ito po yung katotohanan na kailangan po natin itakwil. Na kailangan po natin mabuksan ang mga mata po natin. Hindi po dahil sa parang akala mo siya na yung sinasamba nating Diyos, pwede mo siyang punas-punasan. Yan. Pag pinunas mo daw, magiging, gagalan ka. Pero sabi ng Panginoon, in my name, you can heal those people who are sick. Amen. Ano pa? Hinahalikan po natin, maawa ka sa amin. Nahalikan ka. Pero alam niyo po, ang pagpapatawad at biyaya ng Panginoon, hindi na babase sa mga ritual na ginagawa po natin. Kahit manalangin ka ng Ave Maria ng ilang beses, hindi ka pakatawanan ng Diyos kung hindi ka hihingi ng tawad sa Kanya. I-confess mo ang pagkakasala mo sa Kanya. Alam niyo po, tayo po mismo, ito yung tinanggal ng isang pananampalataya ng mga Romano dahil gusto nilang i-pursue yung buhay po nila na kung paano po sila mag-worship dahil meron din po silang Diyos-Diyosan. Lalong-lalo na yung December 25 na birthday daw ni Jesus. Na sinasabi po, alam niyo po ba, during the December of 25 sa Israel ay napakalamig po doon. So paano mabubuhay si Jesus na nasa human form na bata? Pero alam niyo po ba, ang exact date, wala pa po siyang exact date, pero exact feast ay nasa August at October. August to October, nandun po yung mga months po na yun. Sa pagdating po ng ating Panginoon at hindi po niya birthday ng December 25. Pero dito sa part ng December, sineselebrate po natin is the Feast of Lights. Ibig sabihin, ito yung ginawa ng Panginoon bilang isang ilaw na nagbibigay po sa atin na tayo po sa kaliwanagan ang katotohanan na siyang nagpapalaya po sa atin. Ito po yung pinoproclaim po doon. Pero this December 25, alam niyo po ba, ito po ay isang Diyos-Diyosan sa mga Roman Empire. Ano ba? Tignan po natin. Asian Israelites making golden calf. Alam niyo po ba yung ginawa na ginto na baka na sinamba ng mga Israelita. And trying to honor God in the wrong way. Akala nila kapag gumawa sila ng imahe na gano'n, mapiplis si God. Pero hindi. Hindi siya napiplis doon kasi ibang imahe yung andoon. Isipin mo, yung Diyos mo ba? Yung Diyos mo, ganito yung itsura. Kaya makita po natin, bakit conflict po ito sa Scripture? It replaced faith in God with faith in object or rituals. Yung dapat pananampalataya mo sa Diyos, nananampalataya ka ngayon
bagay na inaasahan mo. Pero dapat isa lang ang inaasahan natin. It is only the God who created the heavens and the earth. Wala na pong iba. Wala na ibang idol. Wala na ibang makapapantay. Wala na ibang makapangyarihan kundi ang Diyos lamang. Kung ikaw po mismo, meron ka pang anting-anting, isuko mo na sa Panginoon. Kung tayo po mismo, meron po tayong pinangahawakan na sinasabi natin pang-paswerte, isuko mo na sa Panginoon. Kasi ito po ay dadalawin ka sa kanununuan po natin, sa mga darating na henerasyon. Kapag hindi pa po natin itong isinuko sa Diyos, yung pagkakasalang yon, dala-dala mo hanggang ngayon. Pati hanggang sa kaapu-apuan po natin. Kailangan po natin isuko sa Diyos. Kaya tayo nakakaranas din ng minsang paghihirap. Dahil andun yung judgment ng Panginoon na iba yung Diyos na pinaglilingkuran po natin. Ano ba? It treats spiritual power as something we can manipulate, not something God freely gives. Ibig sabihin, pag meron ka nito, pagpapalakayin ka ng Diyos, swerte ito, lagay mo sa bahay niyo. Lagay mo sa pinto. Magkano mo ba yan? 500. Yung malaki, 1.5. Oh, swerte pala eh. Hindi dapat binibigay yan? Hindi. Negosyo ito. Pero ang totoo, nagbibigay, freely, we receive. Freely, He freely give, and we receive. That those who pray in the Lord, in Matthew chapter 7, verse 7, those who ask will receive. Those who will seek the Lord will find. In verse 8, those who will knock the door, ito yung kakatok ka dahil panglaban daw sa mga sabi-sabi. But those who will knock the door will open. It is freely na binibigay ng Diyos. Hindi dahil meron kang ganitong bagay. Nakapasa ka sa exam, huwag kang magpasalamat sa repulto, magpasalamat ka sa Diyos na buhay. Ito kasi yung ginawa ko, nagsindi ako ng kandila, nagputol ako ng lapis para makapasa ako, pero hindi po yun ganun. Ano pa? Tingnan po natin. It turns relationship with God into mechanical acts. Kaya alam niyo po, kaya po tayo umaasa sa mga bagay nito. Kaya hindi tayo lumalago sa Diyos. Hindi tayo lumalago ng pananampalataya. Dahil nakaasa tayo sa mga bagay na nandito sa mundo. Kesa tayo umaasa sa Diyos, meron kang ganito, ito yung aasa mo para maging swerte ka. Hindi ka umaasa doon sa Diyos na tunay na nagbibigay. Hindi ka rin umaasa doon, kaya yung relationship mo sa Kanya, malayo. Kasi iba yung pinagkakatiwalaan mo. You are replacing something in your heart. May trabaho ka nito, yayaman ako dito sa trabaho nito. Hindi mo iisip, pag nasa trabaho ko nito, pagyayamanin ako ng Diyos. Pinagtitiwalaan mo ang mga bagay na hawak-hawak mo kaysa yung mga nagbigay sa inyo. Ano ba? Pangalawa, madali lang po ito. Ito po yung commandment. Worship God alone without substitute. Siya lamang ang iyong pupurihin, siya lamang ang iyong sasambahin, wala nang iba. Huwag mong papalitan ang mga bagay na ito. Makikita po natin in Deuteronomy chapter 5 verse 8, you shall not make for yourself a carved image or any likeness. Ito yung commandment niya sa atin na huwag tayong gagawa. Because ito yung mga bagay na ayaw ng Diyos. Bakit? Tignan po natin. God forbids His people for creating visible forms to represent Him. Ano pa? Because He is a spirit, not conformed
defined by stone, wood, or gold. Anong ibig sabihin nito? Siya po ay omnipotent, omnipresent. Saang lugar man sa mundo ito, pwede mo siyang sambahin, pwede mo siyang makausap dahil Espiritu siya. Hindi mo siya nakikita, pero siya yung nagbibigay po sa atin ng kasagutan. At naririnig po natin siya. At sa bawat pagbibigay niya po sa atin ng gabay, siya po yung gumagabay sa atin at hindi yung patay. Tandaan po natin yan. Sabi niya po dito, true worship starts in the heart. Sabi mo nga po sa katabi mo, nagsisimula daw sa puso. Nagsisimula sa puso. Ibig sabihin, yung trono ng Diyos ay nasa puso mo. Dapat si Jesus yung naghahari sa puso natin. Sabi mo sa katabi mo, dapat si Jesus ang naghahari sa puso mo. Sabi niya dito, true worship starts in the heart, not in the hands. Hindi dahil sa magaling kang gumawa ng kabutihan, hindi sa ikaw na yung pinakamagaling na mag-worship. O, may mga bagay kang achievement, ito na yung totoong worship. Pero ang totoong worship ay nagsisimula sa puso. Sino ba yung nilalaman ng puso mo? Sino ba yung the one na nasa puso mo? Dito po tayo makikita na kailangan po natin na ito po yung kinukuman ng Panginoon po sa atin that we need to love the Lord our God with all of our heart, with all of our mind, with all of our strength, with all of our soul. Ibig sabihin na tayo po mismo, we don't need idols to reach God. So sasabihin po natin, nananalangin tayo, naninilig lumod, pa tayo, at andyan yung napakalaki. Hindi ko lang kung sino yan. At sinasabi natin, doon tayo nananalangin. Doon tayo nananalangin. Pero anong sinabi ng Bible? In John 15:16, malinaw eh. Kapag ikaw, sabi ni Jesus, kapag ikaw ay mananalangin sa Ama, lahat ng request mo in my name, sabi niya, ipagkakatiwala niya sa'yo. Kaya sino dapat ang dapat lalapitan pag mananalangin? Si God. Sa kanya, si Jesus. Ano? Na sa kanyang pangalan, hihingi tayo sa Ama, ipagkakatiwala niya sa atin. Yun ang totoo. O kapag hihingi tayo ng kapatawaran, saan tayo lumalapit? Kay God dapat, hindi sa tao. Hindi tayo mag-confess sa tao, mag-confess tayo kay Lord. At makikita po natin that we need faith in His Word. Salita niya. Sinong may Bible sa bahay? Ang salita niya, ang siyang nagbibigay po sa atin ng kaliwanagan. Hindi lang basta nananalangin tayo. Nakakausap ko naman si Lord. Okay na to, Pastor. Hindi naman ako nag-devotion. Hindi naman ako nagbabasa ng salita niya. Pero ang totoo, kailangan po natin itong salita ng Diyos. Para makita po natin, dahil ito yung tinatawag ng love letter. Di ba, pag may crush ka, pag magbibigay ka ng love letter, di ba, excited kang basahin? Dapat ganoon din ang salita ng Diyos. Na sa salita ng Diyos, makikilala mo kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran po natin. At makikita po natin, tayo po naman ang palataya. Sabi niya po dito in John 4:24, sabi niya, God is a spirit, the source of life, yet invisible to mankind. And those who worship Him must worship in spirit and in truth. Na dapat tayo daw po, ito pong kwento po na ito, ay kausap po ni Jesus ang isang babaeng Samaritana that time. Na kung saan, itong babaeng Samaritana na ito, na hindi niya kilala, yung nasa harap niya na siya pala ang Mesias.
At dito pa natin makikita, dapat ang sinasamba natin ay hindi yung image, kundi through Spirit. Paano po yun? Paano po yung communication natin sa Kanya? Through prayer, word, and paano po yung pagsamba natin? Worship. Umaawit tayo, sumasayaw, nagpapalakpak sa Panginoon, nagdadrum, nagigitara. Sa susunod, itong mga batang ito, magdadrum na dito. Ano? At makikita po natin, ang totoong worship ay nasa puso. Bakit? In Romans chapter 12 verse 1, ito po yung best worship na maibibigay po natin sa Panginoon. Yung alay po natin na buhay. Ano pa? Makikita po natin na may mga tatlong karakter sa Bible na sila ay pinuri, sila ay sinamba, pero ang ginawa nila ay hindi, huwag nyo kaming gagawin na ganyan. Yan po natin ito. Una, kilala niyo po ba si Peter? Opo. Si Pedro na naglakad sa tubig kasama si Jesus. Si Peter na nagpipreach, nagbabahagi ng kanyang salita sa ibang tao. Ano sabi niya po dito? Peter refuses worship. Bakit? Sabi niya dito sa Acts chapter 10, verse 25 to 26, when Peter arrived, Cornelius met him and fell down at his feet and worshiped him. Ang ginawa niya daw, nakita niya si Peter, tapos lumuhod daw siya. Pinuri daw niya si Pedro. Pero sabi niya, ano sabi niya? But Peter raised him up. Cornelius, stand up. I too am only a man. Ibig sabihin, itong servant ng Panginoon, alam nila na bawal, na dapat hindi tayo yung katanggap ng glory at worship, kundi doon lamang sa nag-iisang Diyos. So may mga imahe itong mga ito, alam niyo po ito, may imahe si Pedro, St. Peter, St. Paul, mga anghel, ano? Pero sabi niya, ina-acknowledge pa rin niya na hindi ako Diyos. Ang dapat paglilingkuran mo, ang dapat duluharan mo, hindi ako, kundi ang Diyos lang mismo. Siguro, ano pa? Sino pa? Tignan po natin, pangalawa, si Paul. Kilala niyo po si Apostol Pablo? Si Apostol Pablo, ganoon din ang ginawa niya. When the crowd saw what Paul had done, alam niyo po, in that time, na panahon ni Pablo at si Barnabas, alam niyo po, marami pong gumaling sa pangalan ni Jesus. Marami pong nakalaya sa pangalan ni Jesus sa pamamagitan ng dalawang ito. Ano ginawa po nila? Maraming tao nagsisigawan at sinasabi, heto yung mga Diyos na parating sila na pumunta dito sa lupa para magkatawang tao. Pero sabi nila, alam niyo po ginawa nila? Ito po yung tinawag po si Barnabas na Zeus. Ito po yung mga Diyos-Diyosan po nila sa Greek. Kung alam niyo po yung mga gods and goddesses, itong si Zeus, ito yung the God of the Thunders. Si Paul naman, Hermes. Ibig sabihin, yun yung yung mabilis. He was the chief speaker that time. Pero alam niyo po ba, ang ginawa po ni Pablo at saka si Barnabas, ang ginawa po nila, nung pagkarinig nila na heto yung mga Diyos na bumaba galing sa langit at nagkatawang tao. Ano sabi niya? Pinunit nila yung damit nila.
Sabi niya diyan, sabi nila diyan, at sinabi nila, ano sabi niya? Man, why are you doing these things? Bakit niyo ginagawa ito? Katulad niyo lamang din kaming mga tao. At kaparehas tayo ng nature. Nandito kami para magbahagi ng magandang balita. Para sa mga bagay, sabi niya, from these useless and meaningless things to be things to the living God who made the heaven and earth and the sea and everything that is in them. Ipinapahayag nila yung tunay na Diyos, yung magandang balita. Pero, itong mga taong ito, tinitignan nila na Diyos sila dahil ang kapangyarihan ng Diyos ay sumasama sa kanila. Nagpapagaling sila, papagaling ng may sakit, nagpapalaya ng mga inaalipin na demonyo. Pero sa pangalan ng Panginoon, ito po yung ipinapahayag niya. Ito po yung salvation na kung paano sila na dapat maligtas. Pero ang ginawa nila, mas tumingin sila sa tao kaysa doon sa Diyos na nagpapagaling. May I remind everyone, mga kapatid, lahat ng gift po natin, binigay yan ng Diyos, at yung glory dapat sa Kanya din. Hindi pwedeng anointed ka, tapos i-accept mo na lang sa sarili mo, ay, anointed ako. Ako ay anak ng Diyos. Kaya doon sa Davao nakakulong yung anak ng Diyos. Iba po yun. Tinlame niya na siya, nag-incarnate si Jesus sa kanya. Siya yung the Son of God daw. At maraming nag-claim sila daw si Jesus. Pero kayo maniniwala. Dahil sa mga panahon na ito, yun yung mga false prophets, false teachers, false Messiah na darating. Pero ang glory, dapat lahat yan sa Panginoon. Kahit gaano ka pa-anointed, kung ikaw ay ma-pride sa sarili mo. Ako, may kalalagyan tayo. Na kung saan, sa pagdating ng judgment, ang sinasabi ng Panginoon, it's either, welcome my good and faithful servant, or sasabihin niya sa atin, get away from me, I never knew you. Hindi kita nakikilala. Dahil sa pagmamataas, dahil ang ginagawa nilang miracle, yung nangyayari ng mga magagandang bagay sa buhay nila, ang nakikita nila na sila yung gumagawa at hindi yung Diyos. Ano pa? Pangatlo, yung angel. Hindi po yung angel na nakikita niyo pong bata, ha? Wala pong ganun. Walang ganun sa Bible. Sabi niyo dito, the angel refuses worship. Bakit? Alam ng mga anghel kung sino lamang ang dapat paglilingkuran, kundi si God lang. Pero si John, si Apostle John, nagkaroon ng vision. Na nung time po na yun, nakita niya ang isang anghel na napakaputi ang damit. Napakaliwanag. Ang sinabi ni John, lumuhod na naman siya. Ang sabi niya, but the angel stopped me and said, you must not do that. Huwag mong gagawin yan. Dahil ako din, nakatulad mo, na isang servant, at yung kapatid mo, and sisters who have and hold the testimony of Jesus, worship God alone. Parang gano'n yan eh. Kung saan tayo po mismo, kahit anghel pa yan, kahit ano pang santo na makapangyarihan na ginamit ng Diyos yan,
hindi siya Diyos. Ginamit lang siya ng Diyos. Huwag tayo magtitiwala sa tao, kundi sa Diyos tayo magtiwala. At siya lamang ang ating sasambahin. Kahit na sinasabi natin, santo sila, tayo naman ay santo din. Magkakapareho lang tayo, tao lang sila, tao lang din tayo. Pero ang kapangyarihan ay nanggagaling sa Diyos mismo. Ang pagpapala ay nanggagaling sa Diyos mismo. Huwag tayo magtitiwala kay San Pedro, kay Santo Niño. Sino pang santo-santo? At santuhin natin si Lord. Si Lord lang. Huwag tayo magtitiwala sa mga imahe na ito. For diba, nanalangin ka toward that statwa? Sa tingin ba natin, si God na yun? No. Pero ang Diyos pa rin ay nagbibigay ng pagpapala. Siya pa rin siya. Sa Kanya nanggagaling ang lahat. Wala nang iba. Makikita po natin, we need to worship from our heart and not the hand. Ano ibig sabihin po nito? God's commandments are not about control, but relationship. Ibig sabihin, ang commandment na ito, na pagtitiwala mo po sa Kanya, hindi pag-control sa atin, kundi pagkakaroon ng relationship sa iyo. Katulad ng isang ama sa kanyang anak. Anong sinasabi niya po sa Proverbs chapter 3, verse 1 to 4? My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. Na sinasabi niya po dito, pag sinabing teaching, sinasabi niya po dito na He disciplines those He loves, so we can share in His holiness. Ibig sabihin, sa pagtuturo, kumbaga tayo, lahat tayo, di ba, anak? Lahat tayo anak, tama? Sa pagiging anak, tayo po mismo sa mga itinuturo sa atin, huwag natin kakalimutan ito. Pag sinabing, do not forget, huwag mong kakalimutan, mahalaga po yan. Ilang beses po na sinasabi ay naulit ang do not forget. Huwag natin kakalimutan ang lahat ng bilin ni nanay at ni tatay. At lalong-lalo na, huwag natin kakalimutan ang bilin ng Diyos. Bakit? Dahil tayo din po mismo, kapag ito po ay hinahawakan natin, pinangahawakan natin, at hindi tayo sumusuway sa mga turo nila, tayo din po ay nagiging isang mabuting tao. Pati yung mga bata. Nagiging mabuting bata. Pag sinabi natin na teaching, ito po ay nagtuturo sa atin. Sabi niya, but let your heart keep my commandments. Nasa commandments po na ito, makikita natin, ito yung 10 commandments na kung paano natin pupurihin ang Diyos na buhay. Kung paano natin din pagsisilbihan siya. At kung paano natin maiiwasan, bakit ba tayo tinuturuan? Dahil meron tayong pagkakamali na nakikita. Sa mga lifestyle po natin, ano po ba yung ipinapakita ng Diyos, itinuturo sa atin na kailangan natin na alisin sa atin? Minsan ang tao, ang ginagawa po nila, sabi nga po sa Proverbs chapter 16, verse 1 to 2, na makikita po natin doon na ang lahat ng paningin ng isang tao, hanggang 3 yun, makikita natin sa paningin ng tao, mabuti lahat ito. Pero ang Diyos, tinitimbang niya ang mga desisyon na meron tayo. Makikita po natin doon na itong mga commandment na ito, bakit meron itong mga utos na ito? Para mapaalalahanan tayo at maiwasan tayo. For example, tinuruan ka sa, sabihin na lang natin, sa school. Natutunan po natin doon ano yung mga bagay na stop sign o road sign.
Pag sinabi natin road sign, pag nakita mong yung, tawag dito, yung mga ilaw, anong tawag doon? Street lights ba yun? Yung mga lights natin, na kung saan yung mga signal na merong pula, may Traffic lights yan. traffic lights. Ano yung mga nasa traffic lights natin? Yellow, May green. green, may red, may yellow. O sige, tingnan ko nga kung naturuan kayo. Pag yung ilaw ba nakapula, didiretso ka? Ang gagawin? Stop. Ang gagaling ah. Paano pag nag-green? Mag-stop ka ba? Ang gagaling ah. Paano pag yellow? Ano pag yellow, mga kapatid? Handa na? Handa kayo? Pag nag-yellow na, ibig sabihin, slow down. Slow down. Kaya, makikita po natin yung mga turo na ito ay ating nalalaman para sa ating pag-iingat. Alam natin, pag nag-green, go na. Pag nagpula na, mag-i-stop ka. Bakit? Bakit pag nagpula siya, tapos dumiretso ka, anong nangyayari? Maladalakos. Aksidente. Ganon din po ang sinasabi ko na ito. Na kung saan, kapag tayo po ay dapat nating malaman ang turo ng Panginoon, ang katotohanan niya, hindi kailanman ikaw mapapahamak. Tandaan po natin yun. Kaya yung commandment ng Panginoon, para hindi tayo magdusa, dala-dala natin from generation to generation yung kasalanan na yun, dalhin po natin ito at isa pa buhay po natin ang commandment ng Panginoon. Yun ang tinatawag na worship from the heart. Pag sinabing worship from the heart, galing po ito sa puso po natin. Galing po ito na ina-apply po natin. Hindi lang po natin basta narinig. Ito ay, ang lahat ng utos ay ginagawa po natin. Isinasabuhay po natin. Tignan po natin. Malapit na po matapos. Ano pa? He disciplines those He loves we can share in holiness. Ibig sabihin lamang po, in Proverbs chapter 3, verse 1 to 4, ibig sabihin lang nito, na yung commandment ng Panginoon na kailangan po natin hawak-hawak po ito para maiwasan po natin ang ang pagsuway sa utos ng Panginoon. Kaya yung 10 Commandments, hindi lang naman po 10 Commandments ang inutos ng Panginoon, marami po siyang inutos sa atin na kailangan natin gawin. Ilan lamang po ito yung 10 Commandments na lahat po ito binuod sa lahat ng utos ng Panginoon. Kapag nagagawa po natin ito, hindi dahil sa salvation natin, pero sinusunod natin ito para sa ating paggalang sa Kanya. Sinusunod natin ang 10 Commandments para tayo po mismo na sumasamba sa Panginoon ay maging tunay na sa ating paglilingkod sa Kanya. Ano ba? Sabi niya dito, the Lord is always concerned for us, that it is why we are being taught and reminding us to not forget, because this is the important for us. Because this is the one cause why people left the God they serve, because they just want it to form an image and not relationship. Ibig sabihin lamang po nito, tinuturuan tayo ng Panginoon sa pagkakaroon ng relasyon sa Kanya. Dahil ito po ang ginawa po nila. Itong mga Israelita na gumawa ng Diyos-Diyosan nila at yun ang sinunod nila. And after nun, anong nangyari? Nabuwal yung lupa. At yung mga hindi sumusunod sa Diyos, kinain ng lupa. Gusto niyo ba yun? Nalamunin kayo ng lupa din. Kung iba yung Diyos na meron ka. Parang yung nangyayari ngayon, no? Maraming earthquake, maraming lindol.
Gusto niyo ba kalamutin din pa kayo ng lupa? Sa totoo, ito reminder po sa atin. Ano ba? Sabi niya dito, Hebrews chapter 12, verse 5 to 6. Sabi niya, nalimutan ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyong bilang mga anak? Sabi niya, kayo daw o tayo daw ay mga anak niya. Ano sabi niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob. Ano ibig sabihin nito? Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang mga anak. Tayo po mismo, bakit nararanasan natin itong lindol na ito? Bakit nakakaranas tayo ng problema? Ito po yung mga bagay na nagpapalayo kasi sa relasyon natin sa Diyos, kaya natin nararanasan ng mga bagay na ito. No? Itong mga problema na ito ay paggising sa atin. Yung mga problema na ito, yung mga nangyayari sa mundo ito ay isang paggising ng Diyos. Na kung ikaw ay natatakot sa kanyang pagbabalik, bakit ka natatakot? Takot ka ba na maiwan dito sa mundo at maranasan yung tribulation? O natatakot ka kasi napapalayo ka na sa Diyos? Pag tumuting ba ang Panginoon at yung trompeta ay tumunog, parang pag andyan na ang Panginoon, ang tanong, makakapunta po ba tayo ng langit? Hindi. Bakit hindi? Hindi sure? Pero pag tayo ay may relasyon sa ating Panginoong Jesus, ang sinasabi ng Bible, yung salvation na meron po tayo, yung ginawa niya sa Hebrews, kung sa October merong 10-10 sa Shopee, tayo po always may 10-10. Ano yun? Hebrews chapter 10 verse 10. The great sacrifice of our Lord Jesus Christ, that one sacrifice is enough. At sinasabi niya po sa Gawa 4:12, na wala nang iba pa na makapagliligtas under heaven, kundi ang pangalang si Jesus. Kaya pag may Jesus ka sa buhay mo, you are secure at may assurance ka na makakasama sa langit. Sino gusto pumunta ng langit? Kami! Kung gusto mo pumunta ng langit, pagtibayan mo ang relasyon mo sa Panginoon. Kasi kahit anong mangyari, ang rapture pwedeng mangyari yan anytime. Pwede kang mamatay. Pwede kang ma-rapture na mamamatay. O pwede kang ma-rapture na aabangan tayo ng Panginoong Jesus na nasa langit. Pero ang importante, hindi pa man rapture ngayon o mamaya ang rapture. Ang mahalaga, tayo po ay handa. Amen? Sa ating paghahanda, andoon po yung kagalakan natin, tuwang-tuwa tayo, nagagalak tayo dahil makikita natin si Jesus. Sinasabi niya po dito, last, when our worship is pure and heartfelt, God's presence becomes real. Sabi niya po sa Hebrews chapter 12, verse 10 to 11, sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayon din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos ngayon, maranasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Ibig sabihin lamang po, ang pagtutuwid ng Panginoon na kahit meron ba yung dinidisiplina, pinapalo ka, tapos lumingiti ka pa,
Sinong mga pinalo dito na umingiti pa? Kami. Wala, di ba? Opo. Pero na lang kung hindi talaga pure yung paano na binigay sa'yo. Angon. Pero alam niyo po, lahat po ng pinalo, uyak, tama? Opo. Lahat po tayo, ganun din ang pagtutuwid ng Panginoon pag may nagawa tayong pagkakamali. Katulad ng isang ama, ng isang magulang, susuwayin niya ang kanyang anak. Pag hindi kanya sinuway, hindi kanya anak. Baka anak na ng kapitbahay. No? Pero dahil sa anak niya tayo, sinusuway niya tayo. Lahat tayo na nagkakamali, kanyang itinutuwid. Na kapag tayo tinutuwid niya, ang gusto niya, hindi masira yung buhay mo, kundi maiayos at masunod ang kalooban niya, at yun ang ating lalakaran. At tayo po mismo, na kanyang mga anak, mga kapatid, ang nais niya, ito yung nararanasan natin. Bakit natin pinupuri ang Panginoon? Dapat nakaangla ito sa pagmamahal niya. Pinupuri natin siya dahil mahal niya tayo. Sinasamba natin siya dahil ito yung ibinigay niya sa atin. Ito yung dakila na ibinigay niya sa atin. Ito yung grasya na kung saan ikaw dapat ay mapupunta ng impyerno, pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, ito yung magandang balita na ipinapakayag po namin sa inyo. Di ba sabi niyo po, yung mga bata, hindi daw sila sigurado kung sa langit sila pupunta. Pero alam niyo po ba, lahat tayo papuntang impyerno. Pero dahil sa pag-ibig ng Panginoon, ng Ama, ibinigay niya yung bugtong na anak niya. Sino si? Jesus. Para tayo ay maligtas. Kaya sa Kanya lamang ang dapat papurihan. Siya lamang at wala nang iba. Siya yung nagligtas sa atin. Hindi po totoo na kapag namatay ka sa mundo ito, nandun tayo sa purgatorio. Hindi po totoo yun. Ang purgatorio, ito lamang po, ay isang doktrina na mali na wala sa Biblia. Dahil in the times of 385 AD, makikita po natin doon yung pag-recreate ng another doctrine. Na sinasabi nila, ang salvation ay may kabayaran, pwede pang bayaran, pwede ka pang ipanalangin. Alam niyo po, wala nang magagawa ang panalangin, wala nang magagawa ang ritual kapag ikaw ay namatay na. Kung wala kang Kristo sa buhay, don't die without knowing Jesus. Because without Jesus, walang kalangitan na nag-aabang sa atin. Because Jesus is the only way to the Father. He is the way, the truth, and the life. At siya lamang, wala nang iba. Kaya sino pagkakatiwala natin? Pagkakatiwala natin, kundi si Jesus lamang. At siya ay ating tanggapin sa buhay po natin. Kaya doon ka mapupunta ng langit, hindi dahil sa mabuting tao ka. Mapupunta ka ng langit, hindi dahil sa mayaman ka. Mapupunta ka ng langit dahil hindi sa matalino ka. Mapupunta ka doon dahil kay Jesus. At ano ba? Yung kapangyarihan niya, ito yung bakit tayo nagpupuli sa Panginoon? Dahil sa kapangyarihan ng Diyos, walang imposible sa Kanya. Amen. At sa lahat ng bagay sa grasya niya, tayo ay naligtas. Ano ba? Dahil sa grasya niya, ito po yung nararanasan natin kabutihan sa Kanya. Yung goodness na nangyayari po sa atin. Pinupuri natin siya dahil siya yung nagpo-provide. Pinupuri natin siya dahil siya yung makapangyarihan na kayang-kaya ang lahat. At ito po yung katawagan niya po sa atin. The second commandment calls us to pure spiritual worship. At ayaw niya na tayo ay mabuhay sa tradisyon. Dapat mabuhay tayo na yung pakikipagrelasyon natin sa Ama bilang kanyang mga anak at siya bilang ating Ama.
At ayaw niya na maging patay yung relasyon niya sa iyo. Nasasabihin lang natin, wala na lang ako, okay na. Hindi po ganun yun. Ang pakikipagrelasyon, pag walang communication, hindi kayo nagkakaroon ng personal or intimate relationship. Nagkakaroon po tayo ng malayong ugnayan sa Panginoon. Kaya ang pagkakaroon ng live-in relationship, ibig sabihin, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, buong isip, at buong puso po natin, pinaglilingkuran ng Diyos. Hindi lang dahil sa pinagpapala ka, hindi lang dahil sa anong meron ka, pero sinasamba mo siya dahil mahal mo siya. Sinasamba mo siya dahil siya yung may karapat dapat na papurihan. Kaya may kanta nga tayo, bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais kong ibigin ka dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, walang iba. Pinupuri natin siya dahil mahal natin siya. At hindi tayo naglilingkod para lang ikaw ay paglingkuran. Pero nagpupuri tayo para siya ay paglingkuran. Nagpupuri tayo, nagpapagamit tayo ng buhay dahil ito yung for the glory of God, hindi for your glory. Kasi marami pong mga Kristiyano nagsisilbi para lang maging famous. Nagsisilbi sa Panginoon para maging tanyag, maging sikat. Pero ang goal po natin mga Kristiyano, minamahal natin siya kung sino siya. Pinaglilingkuran natin siya dahil siya ay dapat paglingkuran. Kaya kung mahal mo ang Panginoon, Purihin mo siya. mahal mo ba ang Panginoon? Okay. Kung mahal mo ang Panginoon, hindi mo sasabihin, if I have time, kung may oras ako, paglilingkuran kita. Hindi mo sasabihin, kung may oras ako, magbabasa ako ng salita ng Diyos. Hindi natin sasabihin, kung may oras ako, aatin ako sa fellowship. No. Ang sabihin po natin, gagawa ko ng oras. Dahil mahal mo siya, gagawa ka ng oras. Hindi po ba kapag mahal na mahal natin ang isang tao, gumagawa tayo ng oras? Ganun din po ang gawin po natin, gumawa tayo ng oras para sa Panginoon. Magbasa ng salita ng Diyos, manalangin, at purihin siya. Amen? Tayo po ay manalangin. Hallelujah. I receive. Father, maraming salamat po sa oras po na ito. Ikaw ang Diyos na kailanman hindi nagkukulang. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, na kailanman, Panginoon, patuloy mo na pinaparanas po sa amin. Lord, sa oras po na ito, kami po lumalapit po sa inyo. At umaasa, Panginoon, sa inyong kapangyarihan. Lord, sa oras na ito, saliksikin niyo po ang aming puso at isipan. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, habang ikaw ay nakapikit, ano ba yung nakikita mo sa puso mo, sa buhay mo, na mga bagay na nagiging kapalit na ng Diyos sa puso mo? Ano ba yung mga bagay na kailangan mong isuko? Cellphone man yan? Mga bagay na nagpapalayo sa iyo sa Panginoon. Ang mga bagay na yan na biyaya sa iyo, it is good. Pero kapag ang mga bagay na ito ay kumokontrol na sa buhay natin at inilalay
tayo sa Diyos, hindi na siya nagiging pagpapala. Nagagamit na siya para maging siya yung Diyos mo at hindi talaga yung tunay na Diyos. Kaya sa oras po na ito, ano man yung mga bagay na kailangan natin isungo sa Panginoon na mayroon tayo, na umaagaw sa oras natin sa Kanya, umaagaw ng panahon sa Kanya, isurrender po natin ito sa Panginoon. At ihingi po natin ng tawad. Kilala niyo po ang sarili po ninyo. At habang ipinapaalala ng Banal na Espiritu sa bawat buhay po ninyo kung alin ang mga bagay na ito na nagpapalayo sa Panginoon. Let us surrender to God. At hayaan po natin. Humingi tayo ng kapatawaran. Sabihin po natin, Lord, patawarin niyo po ako sa mga bagay po na ito. Sa oras po na ito, Panginoon, Ikaw ang maghari po sa akin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Panginoon, sa oras po na ito, kami po ay lumalapit po sa inyo, humihingi ng kapatawaran sa mga bagay na naging Diyos-Diyosan sa buhay po namin, sa mga umaagaw ng oras po namin para sa inyo, ng panahon, para hindi ka paglingkuran, para hindi ka pasalamatan. Lord, right now, tulungan niyo po ang inyong mga anak sa oras po na ito. Tanggalin niyo po ang lahat ng benda sa bawat mata po namin upang sa ganon makita po namin ang katotohanan. At Lord, tanggalin niyo po ang lahat na nakatakip sa aming mga tenga upang sa ganon, Panginoon, marinig po namin ang katotohanan na nanggagaling po sa inyo. Tulungan niyo po ang bawat isa, ang bawat anak po ninyo, Panginoon, na mamuhay, na ika'y pupurihin in spirit and in truth. Na ang kailangan po namin, Panginoon, mas makita po namin yung pag-ibig po ninyo. Makita po namin yung kapangyarihan, kadakilaan mong ginagawa sa buhay po namin. At hindi ang mga bagay, mga biyaya na meron po kami. Dahil ikaw ang gumagawa ng himala, ikaw ang gumagawa, Panginoon, ng kaparaanan para kami protektahan, para kami ay pagpalain. Panginoong Jesus, ikaw ang kailangan po namin, wala nang iba pa. Kaya po sa oras po na ito, Panginoon, maging ang relationship po namin sa inyo. Makita po namin ang tunay na pagmamahal po ninyo. Makita po namin, Panginoon, ng may kaalaman at discernment, Panginoon, at kaunawaan sa lahat ng ninanais po ninyo sa buhay po namin. Lord, right now, patuloy ka, O Diyos, na samahan niyo po kami. At patuloy, Panginoon, na mamuhay ang bawat salita mo sa aming puso at isipan. Mahal na mahal ka namin, Panginoong Jesus. Hindi dahil sa mga bagay na natatanggap po namin pagpapala. Mahal ka namin, Panginoon, dahil ginawa mo po, Panginoon, niligtas mo po kami. Mahal po namin kayo dahil sa pagmamahal na ginawa niyo po sa amin. Ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Pinahirapan para kami ay maligtas. And right now, O God, maraming salamat. Maraming salamat. Purihin
gamitin ka, dakilahin sa Panginoong pangalan po ninyo. Pwede po pa tayong tumayong lahat. Taas po natin ating mga kamay. Dalawang kamay po natin at i-receive po natin. Sabihin lang po natin, I receive. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you His peace. Thank you, Jesus, and all these things we ask in Jesus' name we pray. Amen.